Fnatic Onyx Philippines and Team Liquid Wow. ID. Marami na sa comment section, malamang marami ng mga nagdidiskusyon dyan tungkol sa mga picks and bans ng mga players na to. Marami na nga nagpapaka-analyst dyan. Sinasabi nila yung Novaria nagbabalik. Kanina nakakita tayo ng Kadita and this time the Novaria making its entrance sa first game. At pati na rin of course yung response dito ng Fnatic Onyx na naglabas ng CC against a very tight XP lane matchup. No? Kung tignan natin yung banning phase kanina, medyo naipit si Kirk. Okay, may ibig talaga naganap doon. And for me naman, no, para sa Fnatic Onyx Philippines, ramdam nila na kahit saan naman natin ilagay itong show, okay lang eh. Pero ang kinonsidera nila dito, yung laning na kayang tumapat. No, kasi ngayon parang iba na ang nagiging rotation eh. Di ba parang napapansin natin sa Team Liquid, yung mid lane nila dapat ay pumupunta na sa XP lane. At doon na nga ata nagsisimula at bumabalik lang sa regular na programming kapag dumating na yung unang pagong. Pero sa ngayon hindi pa natin nakikita yung real effects niyan. Si Aran ata ay bibigyan. Naku, pinupuruan siya dito. Nagamit na rin kagad yung Revitalize. So may magandang ideya dito ang Fnatic Onyx Philippines. Pero kasi hindi pipigil tong si Widdy at si Aran eh. Ano? Itutuloy pa rin nila Fabian going in for that retribution steal pero hindi ata makukuha ni King Kong yung dalawa. First blood para dito kay Kong. Naku, nahulog sa patibong ni King Kong ang Team Liquid ID. Nakadalawa kaagad siya dun, medyo mahirap ito pagka early game nakakakuha yung jungle eh, no? Oo, mas lalo na kapag kay King Kong na sinubukan ni Fabian with the retribution na agawin yung purple buff. In fact, akala ko nga naagaw niya pero hindi naman palay! Oh my gosh, killing spree na kaagad dito si King Kong. Hindi pa tayo umiinit eh, hindi pa umiinit yung kinauupuan natin. Kumukulo na agad yung laro eh. Magdadalawang minuto pa lang, men. Malamig pa yung malamig pa yung boses natin eh. Grabe to. Pero nice one, nice one. Nice one. Gusto ko yan. Gusto namin yan. Gusto namin yan. Gusto namin yan. Oh, wait lang, Aran. Ay, ikaw ang di namin gusto. Umatras-atras ka dyan. Nagamit na yung manipulation. Habang nakapatay na rin si Bruce Willis. Sige ko nakakuha ng magong. Habang si Aran, ako mali na. Wrong way, boss. Wrong way. One way po dyan, bossing. Hindi na pwedeng U-turn. Nahuli ka na doon, bossing. 5-0 na ating score. Fnatic Onyx Philippines. Nakakalamang na talaga. Ito, paborito kong part. Paborito. Ano yan? Libreng-libreng nakaka-farm. Nako. Ang gold standard. Yun, isa pa yan, men. Isa sa mga tumatak din na hero ni Kelra. Itong Beatrix na hawak-hawak niya. Kung titignan natin dun sa minimap, lugi eh. Nalulugi si Aaron Shiki dito at hindi na rin makadikit doon sa linya niya against Kelra. Biruin mo naman, binapatokan ng rocket launcher. Brusco. Oh my God. Grabe naman yun, binibait out lang niya. Pero ngayon nawala ng pantusok dito si Aaron Shiki. Kailangan na niya umuwi. Alam mo, medyo matagal na ako nang huling nakakita ng, alam mo yun, 2 minuto pa lang nakatatlong kill na kagad yung isang alpha. Alpha to hindi to summon na kunyari mga Ling or kung ano man na assassin. Alpha to na nakakuha kagad ng magang kill. Ang hirap kalaban nito sa early game eh. Sobra. At bukod pa dyan yung sustain din na meron nito, no? So, for the side of Team Liquid, ito, real analysis lang. Kailangan talaga nilang bumili ng oras at dito na natin makikita na ang CC talaga ay kaya pa rin makipag 1v1. Despite nasabihin natin best XP si Hilda, wala pa rin tatalo sa 1v1 ng CC. Oo, pinaparamdam nga yung Pinoy massage. Minamasahe yung likuran dito ni Aran ng mga yo-yo-yo-yo eh. Binigyan ka na ng hilot, boss. May hilot, no? Pinoy hilot. Pinoy hilot yan. Hindi lang 200 pesos per hour yan, boss. Mahal lang ata yung 200 pesos per hour ngayon. Hindi ko alam. Pang home service na tayo. Talaga, hindi ko kasi ako natatry magpahilot eh. Kasi, alam mo na. Nandyan naman siguro ang pamilya. Di ba? Ayan na. Oh, wait lang kasi. Super family. Super family naman to eh. 4 na minuto, 5 kill. Para dito sa Fnatic Onyx Philippines, 1K per minute. Ang super family dito at si Fabian ay pinipilit din naman talaga na kumuha rin ng kanyang mga farm. Pero kasi ito na naman ang Fnatic, kumukuha na naman ng pagong. Yun naman ang maganda, no? Alam ng Fnatic Onyx Philippines na medyo nalulugi na talaga ang Team Liquid ID. Kaya naman pepuwersahin talaga nila. Ang pogi naman nun. Grabe naman. Ganun pala yung combo. Fade away flicker. Fade away retry. Huwag naman yung fade away. Hindi pala flicker, sorry. Fade away flicker. Next game na ang abot mo doon, boss. Oo nga pala, sorry. Mali. Retry nga pala yun. Okay, Brusco naghahanap din ng sisipain. Sinipa doon sa may gilid sa pader. Pero naisalba din naman siya dito ni
Ayun. already. At si Aaron Shiki namatay din with the manipulation habang nakasalubong din si Kingong dito. Inaantay niya yung cooldown nung kanyang Spear of Alpha. Pero malaya din ang pag-cut ni Kelra dito sa ibaba. Para bang ayaw paglaruin ng Team Liquid? Ayaw talagang paglaruin ng Team Liquid, par. Nakita mo yun, dinelay niya yung real world manipulation para lang siguraduhin na nakapag-dash na si Yeskel. Kailangan ng lumangoy sa mga pader. Mukhang mahanap naman ng suyo yung show, pero aambahan din lang ni Brusco at nilabas na nga ang tatak ng magaling mag-choke. Ang hirap Yung talaga. amba-amba jutsu. Oo nga, yung parang nag-stutter step, di ba? Oo, yung starter step. Ibang klase talaga. Sa MPL Philippines pa lang ito pinag-uusapan natin off-cam to Umi. Isa talaga sa pinakamagagaling sa henerasyon ngayon sa pagdating sa Cho ay itong si Brusco eh. Kumbaga parang kinailangan bumalik ni Yawi para may katapat. At ayan na, may kasama pang recall! Naku, natapatan din. Spear of Alpha! Naku po! Hindi rin nakapindot ng kung ano man itong si Aran. Ngayon, lubong din si Brusco, wala naman siya sipa dito pero yung idea lang na di naman naman ginagwardyahan. Yun naman pala, bossing. Oh my gosh. Papasok lang para lang tumayo. Oo. Ibang klase si Brusco dito. Actually, kung titingnan mo nga in terms of level halos kasi level lang niya dito si Aaron Shiki tsaka si Aran. And si Kirk ngayon, ito na yung mga pakidlat jutsu, men. Nilabas na yung mga kidlat ng Fnatic Onyx. Another real-world manipulation dito in the mid lane. At mukhang pampoke lamang ito at mananakaw na naman ng purple buff ng Team Liquid ID. Game 1 pa lamang po, mas mataas yung gold lead kaysa sa minutes spent sa laro na to, tol. 8K gold lead, 6 minutes in. Ibig sabihin, kumikita sila ng 1,500 gold per minute. Ay, compared to their Di ko alam kung tama yung math ko, pero alam nyo naman yung punto. Grabe naman yun, no? Akala ko ML lang, may mat pa pala to. Ito, lalaki pa. Ay, yan. Naagaw. Sige. At least may konting ROI para kay TLID. Oo, may conceal din sila na ginawa dito, Ngayon, nag-aantay ng sisipahin. Aaron Shiki, na-pin down itong dalawang miyembro from Fnatic Onyx PH, pero matagumpay muli ang pagbasag ng Torre sa may bandang ibaba. At buhay na buhay pa rin ang mga katorihan ng Fnatic dito, Tinaan na sa sa siege power ng isang Beatrix. Talagang makikita mo na spam lang ng rocket launcher, pabira-bira dito sa mga torre. Medyo sumasakit na daw si Aran at si Yezekiel. Si Yezekiel, medyo kailangan ng iwasan, pero ito naman ang sipa. Hindi nila may iwasan yung mga jump beats mula kay Kela Super Prince. Ang makakuha ng kill na yun, si Kirk. Tingnan mo naman ang Super Family, magkakahawak na kagad ang kamay at gusto na kagad kumatok at sumilip doon sa base ng Team Liquid ID. Look at the goal difference. Napakalala. Napakarami. Nag-a-average ng halos 2,000 gold ang lamang sa bawat roll. At bukod pa dyan, yung mga tore natin, bukod na lamang dun sa may bandang ibaba, pwede pa next game. Pwede pa talaga pwedeng baunin, no? Dalhin muna dun sa sa receiving area nila. Ipa-take out na lang natin. Ipa-take out na to go po, sir. Opo, pwede po pang game 2 Di ba, men? 10,000 na ang kalamangan. This is the first time na makakakita ako ng isang kupunan na gaganito sa Team Liquid ID at Fnatic Onyx PH lang ang kayang gumawa nito. Biruin mo, naglaban yung TLID tsaka RRQ. Dikit na dikit. Talaga yung parang kung fan ka ng kahit isang team doon, mapapakilig-kilig ka doon, mapakembot sa kaliwa, kanan. Ito yung gamebot mo, puro pa kanan lang puro pa Fnatic Onyx lang. Parang alam mo na kagad na sa likod ng mga utak ng actually ng mga nanonood ngayon, parang alam na nila na maaari nang makuha ito ng Fnatic Onyx PH. Pero again, Team Liquid ID to, kampiyon to ng MPL Indonesia. Hindi basta-basta itong kupunan na to at kailangan ding rumispeto ng Fnatic. At hindi naman kasi, alam ko pinagtatawan na ito, gumagawa tayo ng biro na parang napakadali para sa Fnatic Onyx. Pero para umabot sa punto na to ay may naskipa na naman. O yun na, si Aran ay hindi na naman makakapindot. Pangalawang beses na yan, boss. Hindi na naman nakagalaw itong si Aran. 0-5-0. At malaya din nila makukuha ang unang Lord ng laban na ito. Grabe, no, yung iisang objective dito ng Team Liquid ID, Aaron Shiki with the Spear of Destruction, yun lamang yung nangyari. At for Fnatic Onyx, 12K gold lead, 9 minutes in. This is by far one of the most dominant. Kung last game nakakita tayo ng 19 kills mula kay Innocent, dito naman nakakita tayo ng 12K
mula sa Fnatic Onyx. At grabing pambubrusko na ang ginagawa ni Brusco dito. Ibang klase, hindi na rin mapakali ang Team Liquid ID kung saan sila pupunta dito at kailangan na lang nilang antayin yung flow ng mga minions na medyo umangat para sa kanila. Ito na naman ang next round. Number 2 na ata ito. Ngayon si Eroshiki na pa-out na nga rin lang at malayo na naman kuha yung torre na yun. Dapat nakasipa din. Ito si Brusco. Ngayon si Rani Boy pa rin nagamit yung revitalize. At si Brusco ay makakatakas din with 10% sa kanyang health. Ngayon transition sila dun sa may bottom lane at talagang may clearing operation dito ang Fnatic Onyx PH. Oo, may clearing operation talaga dahil dalawa yung nasulit. Bibilang na lang yung mga laro burrito. Oh no. Na kapag First Lord ay nakakakuha ng isang inhibitor. Pero sabi ng Fnatic, anong isa? Kumuha sila ng dalawa, tas mukhang gusto pa nilang tapusin yung laro, par. Para tatapusin na nga ata nila to. Si Kirk ay binibait lamang itong si Fabian. Ngayon si King Kong tamang wasiwas lang ng kanyang espada dito or ng kanyang spear. And kung titignan natin, level 40 na pala si King Kong habang level na pala ito si Fabian. Ngayon, go nga ba dito ang Fnatic Onyx PH? Hindi, re-respeto at aatras sila. Kumbaga parang bored na sila dito. Tara, alis na nga tayo dito. Oo, tsaka imaginein mo, men, 4 minutes silang nanatili sa loob ng base ng side. Actually, no, 3 minutes lamang para kunin yung tatlong inhibitor turret na yon at mukhang babalik sila para sa engage. Pinato na ang mga Jabombits dito para si Kirk. King Kong nakapasok sa isa! Sinalubong kagad dito si Ran. Nagamit yung Vengeance dito ni Kirk. Ngayon naman ay clear wave lang ang nagiging call nila dito. Dire-diretso lamang ang pagnonormalize dito ni Kera at hindi nila mapipigilan. What a dominating game para sa Fnatic Onyx PH!